Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mga seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Mga dokumentong karaniwang kailangang ipanotarize o ipaapostil ng mga Pilipino sa Japan. Maraming Pilipino sa Japan ang nangangailangan ng iba't ibang legal na dokumento para gamitin sa Pilipinas o sa ibang bansa. Kadalasan, ang mga dokumentong ito ay kinakailangang ipanotarize, ipa-authenticate o ipa-apostil upang kilalanin bilang legal at tanggapin ng mga ahensya ng gobyerno, korte, bangko, paaralan at iba pang institusyon. Ang tamang proseso ng notarization at apostil ay mahalaga upang maiwasan ang pagkaantala sa mga aplikasyon, transaksyon at legal na usapin. Ang kakulangan ng wastong pagpapatunay sa dokumento ay maaaring magresulta sa pagtanggi ng isang ahensya o institusyon na tanggapin ang dokumento. Special Power of Attorney o SPA. Isa sa mga pinakakaraniwang dokumentong ipinapanotarize ng mga Pilipino sa Japan ay ang Special Power of Attorney o SPA. Ang SPA ay nagbibigay ng kapangyarihan sa isang tao sa Pilipinas upang kumilos para sa taong nasa Japan. Maaari itong gamitin sa pagbebenta o pagbili ng lupa, pagkuha ng dokumento mula sa gobyerno, pagproseso ng mana, pag-asikaso ng kaso sa korte, pagkuha ng bank records, at iba pang legal na transaksyon. Dahil ito ay isang legal na dokumento, kinakailangang ipanotarize sa Philippine Embassy o Consulate o kaya naman ay sa Japanese Notary Public at pagkatapos ay ipaapostil sa MOPA. Affidavit o sinumpaang salaysay. Ang affidavit ay isang nakasulat na pahayag na pinanunumpaan ng isang tao na totoo ang kanyang sinasabi. Ilan sa mga halimbawa nito ay affidavit of support, affidavit of loss, affidavit of consent, affidavit of explanation, affidavit of one and the same person, at affidavit para sa immigration. Ang mga affidavit ay kadalasang hinihingi sa visa applications, immigration matters, civil registry corrections, at iba pang legal na proseso. Mga dokumento para sa divorce. Sa kaso ng divorce sa Japan, maraming dokumento ang maaaring kailanganing ipanotarize o ipaapostil. Kabilang dito ang divorce certificate, divorce acceptance certificate, family register o kosekitohon, court decision, at settlement agreement. Kapag gagamitin ang mga dokumentong ito sa Pilipinas o sa korte, maaaring kailanganin ng apostil upang patunayan ang pagiging tunay ng mga ito. Mga dokumento para sa mana o inheritance. Isa sa pinakamasalimuot na legal na proseso ay ang pagkuha ng mana mula sa namatay na kamag-anak o asawa. Karaniwang hinihingi ang death certificate, kosekitohon, residence certificate, tax documents, affidavit of heirship, sa kabuuan, waiver documents, ang mga aksidente sa trabaho, settlement agreements, ay may malalim na epekto sa buhay sa isang manggagawa. Marami sa mga dokumentong ito mahalagang malaman ang mga karapatan, tanggapin ng korte, benepisyo, bangko, at legal na proteksyon sa ibang bansa ng batas upang matiyak na ang mga biktima ng aksidente ay makakatanggap ng sapat na tulong at makatarungang pagtrato. Kabilang dito ang birth certificate, disclaimer lamang certificate, ang lahat ng impormasyong binahagi ay para sa layunin ng impormasyon lamang, financial documents, at hindi garantisadong school records o laging employment certificates. Ito ay maaaring magbago ay manggagaling sa Japan at gagamitin sa Pilipinas. Ang creator ay hindi nananagot, kadalasan kailangan ito ipaapostil o hindi direktang epekto mga dokumento na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyon sa Japan o Pilipinas.
Sa Maaaring pangwakas, kailanganin ang birth umaasa po kami na certificate, nakatulong ang certificate impormasyong of no ito marriage, bilang or gabay. CENOMAR, Para sa marriage pinakabagong certificate, update at opisyal na affidavit of detalye, consent, at makabubuting affidavit of i-verify pa rin advice. sa tamang Ang mga ahensya dokumentong ito o ay maaaring autoridad. kailanganing Marami ipaapostil pong salamat. depende sa hinihingi ng ahensyang magrerehistro ng kasal. Mga dokumento para sa pagbebenta ng ari-arian. Kapag ang may-ari ng lupa o bahay ay nasa Japan, karaniwan siyang gumagawa ng SPA upang may mag-asikaso ng transaksyon sa Pilipinas. Maaari rin kailanganin ang deed of sale, affidavit, tax documents, land records, authorization letters. Ang mga ito ay karaniwang ipinapanotarize bago gamitin sa transaksyon. Mga dokumento para sa edukasyon. Para sa pag-aaral o paglipat ng paaralan sa ibang bansa, maaaring kailanganin ang diploma, transcript of records, certificates, enrollment records, at school certifications. Ang mga dokumentong ito ay madalas na kailangang ipaapostil bago tanggapin ang paaralan o universidad. Kahalagahan ng apostil. Ang apostil ay nagbibigay ng international na pagkilala sa dokumento. Dahil parehong miyembro ng Apostil Convention ang Japan at Pilipinas, mas naging madali ang paggamit ng mga dokumento sa pagitan ng dalawang bansa. Sa halip na dumaan sa mas mahabang proseso ng legalization, sapat na ang apostil upang tanggapin ang dokumento sa karamihan ng mga kaso. Sa kabuuan, ang notarisasyon at apostil ay mahalagang bahagi ng maraming legal, personal at pampamilyang transaksyon ng mga Pilipino sa Japan. Mula sa SPA, affidavit, divorce documents, inheritance papers, immigration requirements, educational records, at property transactions, ang wastong pagpapatunay sa mga dokumento ay nakatutulong upang maging maayos, mabilis, at legal ang bawat proseso. Ang pag-unawa sa tamang hakbang at mga kinakailangan ay makaiiwas sa pagkaantala at makatutulong sa matagumpay na pagproseso ng anumang aplikasyon o transaksyon sa Pilipinas at sa ibang bansa. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong binahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. At sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.